Inasikaso pa rin ni Adrian ang bangkay ni Peter kahit alam niya na galit sa kanya si Samantha. Maging ang mga pangangailangan sa burol ay siya na rin ang nag-intindi. Hindi naman siya iniwan ng kaibigang si Warren dahil alam nito na hanggang sa mga oras na iyon ay masama pa rin ang loob ng babae sa kanya. Napakahirap ng aking kalagayan at kahit minsan hindi sumagi sa aking isipan na mangyayari ang ganito. Hirap ang kaloobang sabi ni Adrian kay Warren. Unawain mo na lang muna si Samantha. Namatayan siya ng asawa at hindi niya matanggap ang katotohanan yun. Wika ni Warren sa kanya habang nagpapahinga sila at nakatanaw sa nagdadalamhating asawa ni Peter. Hindi ko ginustong mamatay si paring Peter. At hindi ko rin ginusto na ako ang maging dahilan ng kanya pagkawala. Talaga sigurong hanggang doon na lang ang buhay ng ating kaibigan. Nagkataon lang na ang pagtatanggol niya sa iyo ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero bakit hindi maintindihan ni Samantha ang nangyari? Nasaktan siya at hindi niya kayang tanggapin na wala na ang kanyang asawa. Konting tiis lang. Masasaan ba at maintindihan ka rin niya? Nanatiling malamig ang pakikitungo sa kanya ni Samantha hanggang sa mailibing si Peter. Pero kahit na ganoon ay sinikap pa rin niya na mabigyan ng katarungan ng pagkawala ng kaibigan. Nagtiyaga si Adrian sa pag-follow up ng kasong isinampa nila laban kina Armando at Waldo. Kaya makaraan lang ang isang buwan ay nahuli si Waldo. Ibinalita agad ni Adrian kay Samantha ang pagkakahuli kay Waldo sa pag-aakalang matutuwa ito. Mabulok man sa bilangguan si Waldo ay hindi na maibabalik ang buhay ng aking asawa. Matalas pa rin ang mga pananaritang sabi ni Samantha kay Adrian matapos itong ibalita sa kanya ang pagkakulong ni Waldo. Pasensya ka na, naabala pa kita. Ang akala ko kasi matutuwa ka kapag nalaman mo na nakakulong na ang isa sa dahilan sa pagkawala ni Peter. Hinging paumanhin ni Adrian sa kanya. Wala na ang asawa ko, at kahit ano pang gawin mo, hindi mo na siya mababalik sa akin. Matari na sagot ni Samantha dito. Noong nabubuhay pa ang kanyang asawang si Peter ay maganda ang samahan nila ni Adrian. Ngunit nang mawala ang kanyang asawa dahil sa pagtatanggol sa binata, ay nakadama siya ng labis na galit dito. Mahirap lang sila at tanging ang pagmamahal ng kanyang asawa ang maituturing niyang kayamanan. Ngunit nang dahil sa utang na loob nila kay Adrian, nagawang ibigay ni Peter ang buhay dito. Utang mo pa rin sa amin mag-ina ang buhay ni Peter. Habang buhay mong babayaran ng pagkakautang na yon. Samantha, anong ibig mong sabihin? Gagampanan mo ang tungkulin ni Peter sa amin at hindi ka maaaring tumanggi. Dahil guguluhin ko ang buhay mo. Wika niya dito. Hindi alam ni Samantha kung saan siya kumuha ng tapang at lakas ng loob para sabihin ang ganoon kay Adrian. Nabigla naman ang binata sa mga narinig, pero hindi ito nagkaroon ng lakas ng loob para tutulan na kanyang sinabi. Kung ang panggastos niyo ni Liam ang inyong inaalala ay ipanatag mo ng inyong kalooban. Susustentuhan ko kayong mag-ina at lahat ng inyong pangangailangan ay aking ibibigay. Iyon ang alang-alang sa pagkakaibigan naming dalawa ng iyong asawa at hindi dahil sa utang na sinasabi mo. Kuya mo mga kamaong wika nito. Umalis si Adrian nang walang paalam at daman niya na masama ang loob nito sa kanya. Ngunit hindi siya nakadama ng pagkabahala. Alam niya natutupad ito sa kanilang usapan. Samantha, hindi ba mali na ang ginagawa mo kay Adrian? Tanong ni Aling Maria sa kanya na siya niyang nakakasama sa kanilang bahay simula nang mawala si Peter. Inay, sinaro ni Peter ang bagay na dapat kay Adrian. Kaya dapat nang nabayaran niya ang buhay ng aking asawa sa pinakamahirap na paraan. Ang obligasyon ng saming mag-ina ang maaaring magpahirap sa kanya. Kaya iyon ang dapat niyang gawin. Sagot ni Samantha sa kanyang ina. Naging napakabait ni Adrian sa inyong mga anak. At alam ko na parang kapatid na ang turing niya kay Peter. Hindi mo siya dapat sisihin sa pagkawala ng iyong asawa. Muling sabi nito sa kanya. Nang mawala si Peter para na rin ako namatay. Kaya hindi ko rin dapat papayagang lumigaya si Adrian. Habang buhay niya kaming pagsisilbihan ng aking anak. At gustuhin ba niyang mag-asawa ay hindi niya magagawa. May ngiti na tagumpay sa mga labing sabi niya sa ina. Samantha, walang nagawang kasalanan si Adrian sa iyo. Kaya hindi tama ang gagawin mong yan. Inay, pabayaan niyo na lang ako. Maraming kabutihang nagawa si Adrian, pero ang lahat ng kabaitan at pagtulong na ginawa niya sa inyo ay binaliwala mo nang dahil lamang sa pag-aakalang siya ang may kasalanan sa pagkawala ng inyong asawa. Lahat ng tao ay may takdang panahon na pananatili dito sa mundo, at nagkataong sa ganoong paraan na wala si Peter. Inay, tigilan niyo na nga ho ang pagsisermon sa akin dahil wala ring mangyayari. Ikaw ang bahala kung ayaw mo makinig sa akin, anak. Sana lang ay hindi bumalik sa iyo ang ginagawa mong yan. Halatang galit na wika ng kanyang ina. Inay, bakit ba parang kinakampihan niyo pa si Adrian kaysa sa akin na sarili niyong anak? Wala akong kinakampihan, sinasabi ko lang kung ano ang tama.
Ako ang namatayan ng asawa ng dahil sa kagagawa ng mga taong walang pakundungan sa damdamin ng kanilang kapwa. Kaya hindi niyo ako dapat nahusgahan. Hindi na ako makikialam. Gawin mo ang iyong kagustuhan. Ngunit huwag kang iiyak sa akin kapag nakamit mo na ang karmang nakalaan sa iyo. Ipinagkibit balikat lang ni Samantha ang sinabi ng kanyang ina. Nabubulagan siya ng labis na pagdadalamhati. Kaya hindi na niya alam ang tama at mali. Tama ba ang narinig ko, Adrian? Hindi makapaniwalang tanong ni Warren sa kanya nang sabihin niya dito kung ano ang kabayarang hinihingi sa kanya ni Samantha. Hindi ka nagkakamali ng dinig. Kailangan kong ibigay ang lahat ng mga pangangailangan ni Liam at Samantha. Iyon ang kabayarang hinihingi niya sa akin dahil ako daw ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang asawa. Sagot ni Adrian kay Warren. Hanggang kailan mo naman sila susustentuhan? Muling tanong nito sa kanya. Habang buhay. Ano? Hindi na yata tama ang ganun. Talagang hindi tama na ako ang pumasa ng obligasyong naiwan ni Peter sa kanyang mag-ina. Wala naman akong kasalanan sa pagkawala ng ating kaibigan. At sa katunayan ay ako pa nga pursigido para mahuli sina Arman at Waldo. Konsiderasyon ko na lang aabutan sila ng konting tulong. Dahil inaanak ko si Liam at kaibigang matalik natin si Peter. Alam mo naman pala, bakit ka pumayag? Hindi na ako nakipagtalo kay Samantha. Dahil alam ko na masakit sa kanya ang nangyari sa kanyang asawa. Isa pa, kaya ko namang ibigay ang kanyang hinihingi. Paano kung matagpuan mo na ang babae magpapatibok ng iyong puso? At paano kung magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya? Makakaya mo pa bang ibigay ang lahat ng mga pangangailangan ng mag-ina? Hindi ko alam. Siguradong hindi papayag ang iyong mga magulang kapag nalaman nila ang tungkol dyan. Pwede ko namang itago sa kanila ang tungkol kina Samantha at Liam. Dahil hindi naman ako obligadong magbigay ng panggastos sa bahay. Adrian, hindi mo pwedeng ilihim sa pamilya mo ng mahabang panahon ang tungkol sa problemang yan. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Magpalipas muna tayo ng ilang buwan. Pagkatapos ay saka uli natin kausapin si Samantha. Hindi mo obligasyon ng buhayin silang mag-ina sa habang panahon. Sapagkat may sarili kang buhay na dapat asikasuhin. Hindi ko sila pagdadamutan at handa naman akong tumulong. Pero kahit anong isip ang gawin ko ay mali ang gustong mangyari ng asawa ni Peter. Talagang mali. Marami ka nang naibigay sa kanila. At pananamantala na sa iyong kabaitan kung sa iyo pa iasa ni Samantha ang lahat ng kanilang pangangailangan. Dapat siyang matutong magbanat ng buto, ngayon wala nang haligi ng kanilang tahanan. Uuwi na muna ako. Saka na lang uli natin pag-usapan ng tungkol dito. Baka galit na sa akin ng mama dahil simula nang mawala si Peter hindi na ako muuwi sa bahay namin. Sige, at huwag kang mag-alala. Tutulungan kita magpaliwanag kay Samantha. Pangako nito sa kanya. Mabuti naman at naisipan mo pa umuwi. Ang galit na boses ng ina ni Adrian ang sumalubong sa kanya. Maalam niyo naman na naging abala ako nang mawala si Peter. Sagot ni Adrian sa kanyang mama. Anak, sobra-sobra na ang pagtulong na ginawa mo sa pamilya ng iyong kaibigan. Magpahinga ka naman at baka magkasakit ka sa ginagawa mong yan. Muling sabi ni Elena. Kaya nga ho ako umuwi ng maaga para makapagpahinga. Pagkatapos ay sermon na naman ang isasalubong niyo sa akin. Muling sabi niya dito. Anak, nakakapagsalita lang ako sa iyo dahil inaalala kita. Itong gabi na halos wala kang tulog. Pagkatapos ng libingin, esikaso mo naman ang kaso ng pagkawala ni Peter. Mahigit 1 buwan ka nang walang pahinga. Trabaho, presento at bahay ni na Peter ang pinag-uubusan mo ng 24 oras. Baka kung hindi sa ospital ay sa sementeryo ka na rin pulutin ang lagay na yan. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon ibibigyan ko ng oras sa sarili ko para makapagpahinga ng maayos, ma. Mabuti naman na nagkakaintindihan tayo. Magbihis ka na at paghain kita. Paborito mo ang niluto kong ulam. Malumanay na ang boses ng wika ng ina. Sige ho, kanina pa nga ako nagugutom. Kumain ka ng marami at pagkatapos matulog ka ng maaga. Parang baby ang sinabihan nito. Bunso si Adrian sa kanilang 4 na magkakapatid, kaya naiintindihan niya ang kanyang mama. Natutuwa siya sapagkat nadarama niya ang pagmamahal at pagmamalasakit ng kanyang ina kahit nasa hustong gulang na siya. Ilang araw na bahay o opisina lang ang iniikutan ng buong maghapon ni Adrian. Kaya pansamantalang napanatag ang kalooban ng kanyang ina. Pero pagkalipas ng 10 araw ay nakatanggap siya ng tawag buhat kay Samantha at galit na galit ang byuda ni Peter sa kanya. 10 araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. Baka nakakalimutan mo na may obligasyon ka sa aming dalawa ni Liam. Hindi ko naman nakakalimutan ang pangako ko sa'yo. Mahinahong sagot ng binata kay Samantha. Kung ganon, bakit hindi ka na nagpapakita sa akin magbuhat ng muli tayong magkausap? Tanong nito sa kanya sa tonong galit pa rin. Nagpahinga muna ako ng ilang araw. Nakalimutan mo na bang simula nung mawala ang asawa mo ay wala na akong kumpletong tulog sa gabi? 7 gabi yun. At pagkatapos naman ng libing inisikaso ko pagsasampa ng demanda laban kina Armand at Waldo.
Mahigit 1 buwan wala akong ginawa kung hindi ang pumasok sa opisina, pumunta sa presindo at bisitahan kayo mag-ina. Tao rin ako, Samantha. Marunong mapagod na nangangailangan ng pahinga. Mahabang sabi niya dito para ipamukha na hindi ito dapat magalit sa kanya. Sige, hindi na ako magagalit. Pero kailangan mong pumunta dito sa bahay mamaya. Biglang naging mahinahon ang boses na sagot ng dalaga. Talagang dadaan ako sa inyo mamaya. Naunahan mo lang ako. Sige, bye. Paalam nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Adrian pagkatapos ng pag-uusap na ng dalawa ni Samantha. Sino ba ang kausap mo sa telepono at parang pasan mo na naman ang buong mundo? Tanong ni Warren sa kanya. Sino pa? E di ang magaling mong kumare. Halatang inis sa sagot niya kay Warren. Kaya palang mariin ang mga pananalita mo kanina. Akalain mo ba naman na awayin ako sa telepono dahil sa 10 araw daw akong hindi nagpapakita sa kanya? Napapailing na sabi niya. Baka wala ng panggastos kaya nagagalit. Siguro nga. Dahil mo pa ngayon ng may tunay na asawa. Mayroong naghihintay sa pag-uwi mo at mayroon kang dapat bigyan ng panggastos sa bahay. Nagsisimula na ang kalbaryo ko, pare. Konting tiis lang. Masasaan ba't maliliwanagan din ang isipan ni Samantha? Samahan mo ko, pare. Baka awayin pa ko nun pagdating sa kanila. Hindi mo naman siya asawa. Kaya wala siyang karapatan na awayin ka. Nanghihingi lang siya ng tulong kaya dapat ay siya ang manuwi sa'yo. Kaso nga baligtad ang mga pangyayari. Ako ang lumalabas na may utang sa kanya. Kaya hindi ako makapalag kapag oras na ng paniningil. Sa punong ulong sabi niya dito. Huwag mo na nang pansinin. Sasakit ang ulo mo. Masasamahan mo ako mamaya. Ipinagpatuloy ni Adrian ang kanyang trabaho. Pero hindi niya maiwasan ang hindi matigilan paminsan-minsan. Masakit pa rin kay Samantha ang kamatayan ni Peter. At hindi niya maiwasan ang hindi malungkot kapag naalala niya ang asawa. Kaya naman hindi maalis ang galit niya kay Adrian. Noong nabubuhay si Peter ay palagi siyang masaya at dumating man ang bill nila ng tubig at ilaw ay hindi siya namomroblema. Pero ngayong wala na si Peter ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Dahil nasanay siya na ang asawa ang nag-iintindi ng lahat ng kanilang mga bayarin. Mabuti naman at dumating ka. Nakasimangot na bungad ni Samantha kay Adrian kahit kasama nito si Warren. Ano bang problema at bakit ang init ang ulo mo? Tanong ni Adrian sa kanya. Pagkatapos ay iniibot niya ang mga iyon dito na hindi nakadarama ng hiya kay Warren at sa kanyang ina na siyang may karga kay Liam. 500 pesos sa ilaw at 300 sa tubig. Ito nang ba ang dahilan kung bakit mo ako tinawagan? Tanong nito habang nakikinig lang ang kanyang ina at si Warren. Ano pa nga ba? Nakahalokip-kip na sagot niya na hindi tumitingin sa mga mata nito. Kumuha si Adrian ng pera sa wallet nito. 1,500 yan. Panggastos niyo na ang sukli. May dala nga pala akong grocery. Kumpleto na ang mga yan kaya wala ka nang bibilhin kung hindi ulam. Kinuha naman ni Samantha ang perang binigay ni Adrian. Pagkatapos ay binisita niya ang laman ng 2 plastic bag na dala nito. Kompleto nga ang mga iyon sa mga pangangailangan nila sa bahay pati kailangan ng kanyang anak. Salamat. Walang anuman. Malamig na tugon ng binata sa kanyang pasasalamat. Dati-rati ay pinagtitimpla pa niya ng kape ang mga ito kapag dumarating sa kanilang bahay. Pero ngayon ay hindi man lang niya inalok kahit na malamig na tubig ang dalawa. Gusto niya ipakita na hanggang sa mga oras na iyon ay masakit pa rin sa kanya ang nangyari. Samantha, pakitingnan-tingnan mo nga si Liam. Magtitimpla lang ako ng kape. Wika ni Aling Maria nang umiri lang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Adrian. Wag na ho, Aling Maria. Busog kami ni Warren. Maagap na sabi nito sa kanyang inay. Siya nga ho, Aling Maria. Busog kami dalawa ni Adrian. Sigunda ni Warren sa sinabi nito. O siya, kayo na nga ang bahala. Wika uli ng kanyang ina bago muling kinarga ang kanyang anak. Hindi na kami magtatagal. Kailangan ko makauwi ng maaga para hindi mag-alala ang mama. Pagkuha na paalam ni Adrian sa kanya. Mare, aalis na kami. Paalam din ni Warren. Sige, kung buhay si Peter, hindi sana kayo nagmamadali sa pag-alis. Sabi niya dahil parang nakadama siya ng kalungkutan sa pagpapaalam ng mga ito. Ang kaso wala na siya at sinama niya sa kanyang libingan na magandang samahan ng binuo namin magkakaibigan. Makahulugang sagot nito sa kanya bago lumabas ng kanilang bahay. Alam ni Samantha kung ano ang ibig sabihin ni Adrian, pero nagbibingi-bingihan na lang siya. Galit pa rin ang nananaig sa kanyang puso. Kaya para sa kanya ay tama ang kanyang ginagawa. Napabuntong hininga naman si Aling Maria dahil walang magawa ang kanyang ina para pigilan siya sa paghihiganti kay Adrian. Simula noon ay kinasanayan na ni Adrian na pagbibigay ng halagang 2,500 pesos kay Samantha kada 15 at katapusan ng bawat buwan. Bukod sa 5,000 sustento niya sa mag-ina buwan-buwan ay siya pa ang bumibili ng bigas at grocery items sa mga ito. Kapag may sira ang gripo sa bahay ni na Samantha ay siya rin ang nagkukumpuni. Ganoon din kapag may tumutulo sa bubong ng mga ito.
Lahat ng bagay na dating si Peter ang gumagawa ay ginagampanan ni Adrian, maliban na lang sa pagtabi kay Samantha sa pagtulog. 6 na buwan ang matuling lumipas, pero walang pagbabago sa paraan ng pakikitungo sa kanya ng dalaga. Hanggang sa hindi sinasadyang malaman ng kanyang mama ang tungkol sa sekretong iyon. Adrian, magsabi ka nga sa akin na totoo, at huwag kang magtangkang magsinungaling. Co-teacher ko ang nagsabi sa akin na madalas ka pa rin daw magpunta sa bahay ni na Samantha. Palagi ka raw may danang kung ano-ano sa asawa ng kaibigan mo at sinusustentuhan mo pa ang mag-ina. Pigil ang galit na sabi ni Elena sa bunsong anak. Totoo ho yun, Mama. Sagot ni Adrian sa ina. May relasyon ba kayo ni Samantha kaya mo ginagawa ang ganon? Tanong nito sa kanya. Wala ho. Kung wala kayong relasyon ng babaeng iyon, bakit kailangan mo siyang sustentuhan? Galit na tanong ng kanyang ina. Ma, ako ho ang dahilan kung bakit nawala si Peter. Kaya inako ko ang obligasyon ng aking kaibigan sa kanyang mag-ina. Paliwanag niya dito. Adrian, hindi mo ginustong mawala si Peter at talagang hanggang doon lang ang buhay ng kaibigan mo kaya wala kang kasalanan. Hindi mo obligasyong buhayin ng kanyang mag-ina kahit sabihin pa na ninong ka ng kanilang anak. Ma, pabayaan niyo na lang ako. Kaya ko naman ang obligasyong yun. Pakiusap niya sa ina. Adrian, hindi pwedeng habang panahon nakadepende sa iyo ang mag-ina ni Peter. Paano kung magkakaroon ka na ng asawa? Sa palagay mo ba ay papayag ang babaeng pakakasalan mo na may sinusustentuhan ka ibang babae bukod sa kanya? Saka ko na lang ho iisipin at tungkol dyan. Pagod na ho ang aking katawan at isipan sa dami ng problema ko sa opisina. Ganoon na rin sa pag-iintindi ko sa mag-ina. Pwede ho ba na hayaan niyo muna ako makapagpahinga kahit na sandali? Ikaw ang gumagawa ng iyong problema at ikaw din ang magpapahirap sa iyong sarili. Ma, please. Okay. Hindi na kita pakikialaman mula ngayon. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Pero isa lang ang masasabi ko. Huwag kang magpapakahibang. Masama pa rin ang loob na sabi nito bago siya tinalikuran. Alam ni Adrian na may katwiran ng kanyang ina na sabihing nagpapahibang siya. Ngunit hindi naman niya matitiis ang pabayaan sina Samantha at Liam. Lumipas pa uli ang mga araw, linggo at buwan. Patuloy si Adrian sa pagbibigay ng tulong kina Samantha. Hanggang sa dumating ang babang luksa ng biyuda ni Peter. Siya pa rin ang punong abala sa pagpapadasal at paghahanda sa okasyong iyon. Maraming dumalo sa pagdasal at nalaman ni Adrian na sila na pala ni Samantha ang paksa ng chismis sa lugar ng mga ito. Totoo nga sigurong may relasyon si Samantha at ang ninong ni Liam. Mahinang sabi ng isang babae na kasalukuyang kumakain ng palitaw at ginataang bilo-bilo na malapit sa kinauupuan ni na Adrian at Warren. Hindi naman siguro maaari. Sagot ng katabi ng naunang nagsalita. Kung hindi totoo ang hinala nating mga kapitbahay, bakit ang lalaki yun ang gumagastos sa mag-ina? Bakit siya ang gumagawa ng lahat ng mga dating ginagawa ni Peter sa bahay ni na Samantha? Hindi ba't malapit na talaga sila sa isa't isa kahit nung nabubuhay pa si Peter? Iba ang sitwasyon nung buhay pa si Peter at iba rin ngayong wala na ang asawa ni Samantha. Alam mo naman ang babaeng byuda, napiti ng tukso lalo na kung kasing bata at kasing ganda ni Samantha ang babae. Muling sabi ng babaeng chismosa sabay sulyap sa kanya. Inis na inis si Adrian sa kanyang mga narinig. Tingnan mo nga naman ang mga tao. Pinakakain mo na ng libre, gagatihan ka pa ng patalikod. Malakas na sabi ni Adrian kay Warren. Pare, pabayaan mo na lang. Talagang ganyan ang mga taong walang magawa sa buhay. Libangan na nila ang pag-usapan ng buhay ng kanilang mga kapitbahay. Napapailing na sagot ni Warren sa kanya. Narinig ng dalawang babae ang kanilang mga sinabi. At alam ng mga ito na narinig nilang dalawang pinag-usapan ng magkumari kaya nagmamadaling umalis ang dalawa. Ang hindi niya alam ay narinig din ni Samantha ang usapang yun. Kahit papano ay nakadama ng hiya si Samantha. Ngayon ay alam mo na kung anong ibinunga na iyong ginawa. Hindi lang yan ang sinasabi ng iyong mga kapitbahay. Dahil marami sa kanilang nagsasabing tinatamad ka maghanap buhay kaya kumuha ka ng sasalo sa iyo. Madalas akong paringgan ng ilan sa kanila kapag naglalakad ako papunta sa sakayan. Hindi ko na lang pinapansin dahil hindi naman ganoon ang motibo mo. Wika ni Aling Maria na halatang masama ang loob sa mga nangyayari. Inay, walang pakialam ang mga kapitbahay ko sa aking buhay. Pabayaan ninyo sila sa pagkwekwentuhan. Nainggit lang ang mga yan dahil mayroong tumutulong sa aming mag-ina. Sagot ni Samantha sa ina. Anak, isang taon nang nakakaraan at kung may kasalanan man si Adrian sa pagkawalan ng asawa mo, ay bayad na yun. Bakit hindi mo pa siya palayain para maasikaso naman niya ang kanyang sarili? Humanap ka ng trabaho para hindi ka umaasa kay Adrian. Muling sabi nito sa kanya. Hayaan niyo at pag-iisipan ko ang bagay na yan. Napakabait ni Adrian. Tingnan mo hindi nagbabago ang pagtingin niya kay Liam. Kahit pa inaabuso mo ang kanyang kabaitan.
Wika uli nito sa kanya na makita naglalaro sina Adrian at ang kanyang anak. Alam ni Samantha na tama ang kanyang ina. Wala nga pananagutan si Adrian sa pagkawala ng kanyang asawa. Pero hindi niya gustong maputol ang ginagawa ng binata sa kanilang mag-ina. Sanay na siya na palagi itong dumarating para bisitahin silang dalawa. Sanay na rin siya na ito ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing panlalaki sa loob ng kanilang bahay. Ayaw niya magkaroon ng kaagaw sa atensyon nito at lalong ayaw niya magkaroon ng ibang babae sa buhay ni Adrian. Nagiging sakim siya sa tuwing maiisip niya na isang araw ay darating ang babaeng magmamay-ari sa puso nito. Sapagkat noon pa man ay lihim na siyang humahanga dito. Paghangang matagal niyang itinago sa kanyang puso dahil alam niyang bawal. Nang makaalis lahat ng mga bisita ay lakas loob na kinausap ni Adrian si Samantha. Gusto niyang malaman kung nabawasan na ang galit ito sa kanya sa loob ng isang taong nakalipas. Galit ka pa ba sa akin? Tanong ni Adrian kay Samantha. Hindi na ako galit, pero masama pa rin ang loob ko. Sagot ng dalaga sa kanya. Pwede ba ako magpaalam? Muling tanong ni dito dahil may mahalagang bagay siyang dapat asikasuhin sa Maynila. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila. May asikasuhin lang ako doon. Trabaho ba ang dahilan ng pag-alis mo? Oo. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko kakalimutan ang obligasyon ko sa inyong mag-ina. Isang buwan siguro kung mawawala at si Wari na muna magdadala ng sustento ko sa inyo ni Liam. Matagal din ng isang buwan. Mabilis ang paglipas ng mga araw, kaya hindi ka dapat mainip. Wala namang magbabago dahil darating ang perang nakalaan para sa inyong mag-ina. Isa pa, gusto kong iwasan ng chismis na kumakalat dito sa inyong lugar. Kaya mas makakabuti kung hindi mo na ako makikita sa inyong mga kapitbahay. Ikaw ang bahala. Sagot nito. Salamat. Kahit papano ay makakahinga na ako ng maluwag ngayong nalaman ko na hindi ka nagalit sa akin. Nangyayon sa kanyang kaalaman ay nakadama ng kalungkutan si Samantha nang malaman nito na mawawala siya ng isang buwan. Pero wala siyang nahalatang pagbabago sa reaksyon ng mukha nito, kaya inakala niya na maayos na ang lahat. Siya nga pala, ito ang regalo ko kay Liam. Ano to? Bakit hindi mo pa sa kanya ibinigay? Tanong nito pagkatapos sabutin ng envelope na kanyang iniabot dito. Educational plan yan, at ikaw ang dapat na magtatago. Pinangiliran si Samantha ng mga luha nang mabasa rito ang educational plan na hinuhulugan niya para kay Liam. Talagang kinuha ko yan para ihanda ang magandang kinabukasan ni Liam. Baka pag-asawa man ako ay wala ka nang aalahanin sa pag-aaral ng inaanak ko. Salamat Adrian. Walang anuman. Obligasyon ko yan kay Liam bilang pangalawa niyang ama. Parang kinurot ang puso ni Adrian na makita ang kalungkutang bumabalot sa buong pagkatao ni Samantha. Lalo na nang tuluyang malaglag ang mga luha nito na inakala niyang luha pa rin ang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Peter. Umamin kaya si Samantha na umibig na siya kay Adrian? At dito na po natatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.